The only book in the Bible, Esther, where God was not mentioned even once. But that is not to say that God was upset. Hindi makita yung salitang Diyos sa Esther. Pero it doesn't mean that God was absent. He is behind the scene. He is working. He is working in us. Working for the good of us. Amen? In all things, God works together for good of all of us. Minsan hindi mo nararamdaman, parang wala si Lord. Parang gano'n, no? Pero hindi mo alam si Lord kumikilos sa buhay. Working behind the scene. So, our point number 1. Anong point ng God at work behind the scenes? Anong ginagawa ni Lord doon sa tinatawag natin behind the scene? He touches the untouchable. Sino ba yung untouchable? The King himself. King Xerxes. Pinirmahan ng hari. Then, sino ang makakahadlang niya? But God is working into this life of the king. Amen? Siya'y gumagawa, kumikilos sa buhay ng hari. Merong mangyayari. No? God touches the untouchable king. His edict. Merong mangyayaring maganda. And the Lord God is working into this life of this untouchable king. Imagine, alam nung ni Mordecai, mamamatay sila. They will be killed, they will be annihilated, they will be destroyed within a period of 1 year. In-announce nila yun. Nabasa na rin kanina. But God, look at what is it? God knows the way, no? He touches the heart of this king. One night. Anong ginawa? Anong nangyari? One night or that night in verse 1, the king could not sleep. Imagine mo, hindi makatulog ang hari. Sinong gumagawa nun? Si Lord. Anong gusto mangyari ng Panginoon? Gusto mangyari ng Panginoon. Itong si Haring Xerxes, hindi siya makakatulog. Kaya ang gagawin nitong hari ay magbabasa siya o babasahin sa kanya the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. See? Nakita niyo ba yung pagkilos ng Panginoon? Hindi makatulog ang hari. Wala po sa sakit. What is our A under that point number 1? It is the providence of God that works in favor of Mordecai. Providence of God recommends Mordecai to the king's favor. Yan na ninyo yung nangyayari. It is the providence of God. Every child of God, and there is providence from the Lord. Kikilos siya. Yun. At yung pagkilos ng Panginoon, yung providence ng Panginoon, ay nagre-recommenda kay Mordecai na tanggapin ang pabor mula sa hari. Tatanggap ng pabor. Imagine that, no? Imagine ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Meron kang ginawang maganda, you were not appreciated for 10 years. This man, Mordecai, was not appreciated. Meron siyang ginawang napakaganda, pero hindi man lang binigyan ng appreciation, hindi man lang pinarangalan si Mordecai sa ginawa niyang napakaganda sa loob ng 10 taon. No honor, no recognition from the king. It is a breach of the king's law. Pagka merong
merong isang gumawa ng dapat ipagparangalan o para sa parangal sa isang tao, kinakailangan gawin ng hari. Hindi pwedeng hindi gawin. It is the breach of the king's law. Kailangan gawin ng hari. Kaya natauhan itong hari. So, ano nangyari? God touches the king so he could not sleep. This man, this king, has no illness that will break his sleep. But God, whose gift is his sleep, withheld it from him. Alam niyo po ba, yung tulog, regalo ng Diyos. Pero ngayon po, nung oras nito, ngayong oras, yung gabi yun, ipinagkait sa kanya yung tulog. Di ba napakasakit, di ba? Yung ikaw hindi makatulog. Parang merong gustong mangyari gawin ng Diyos sa iyo at ganun nga ginawa niya kay Haring Xerxes. Ganun nga ginawa niya. Hindi niya binigyan ng masarap na tulog. We pray for, Lord, bigyan mo kami ng mahindi na tulog. Lord, give us a good sleep, Lord. Pero itong oras nito, that night, he could not fell asleep. It was withheld from him. He who commanded the 127 provinces could not command even a 1 hour sleep. Sabi niya, ang hawakin niyang mga probinsya o mga bansa na tinatawag noong panahon ng ni Darius at saka ng Persia. 127. Pero hindi siya makapag-command ng isang oras para makatulog na lang. So the king's command to kill, destroy, and annihilate the Jews is final and executory within a year period. Imagine, hanggang isang taon ka na lang. Anong mararamdaman mo? Mamamatay na tayo lahat. Yun ang taning. Yun ang utos ng hari. But God touches the untouchable. Amen? Pwedeng baliin ng Diyos yung utos na yun. Pwedeng sugpuin ng Diyos. Pwedeng hintuin ng Diyos ang utos na yun. Kakausapin niya. Ulipuin na ang puso ng hari upang hindi matuloy. King Xerxes is untouchable, but there is a greater king than him, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Salamat sa Diyos sapagkat kahit na mayroong king, untouchable nung mga panahon na yun, but there is a greater king. Amen? There is a King of Kings and the Lord of Lords. Siya lamang ang makakapaghinto upang ang mga Hudyo ay hindi mamatay lahat. No one can touch King Xerxes. Di ba ba? He is untouchable. Pero si Lord, tingnan niya ginawa niya. He touches the king's heart. The untouchable king. Amen? Iipuin niya. Ayun. Ikilos ang Panginoon. Behind the scene, God is working in this king. Bakit? Sapagkat sino yung mapangyayari sa lahat ng mga? Hindi ba yung hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos? The King of Kings and the Lord of Lords. Sino mas mataas? Si God o si King Xerxes? Of course, ang ating hari. Then, ano gagawin natin? Dapat kahit sa panahon nagigipit tayo, sa panahon na tayo ay parang ang kaaway ay parang nasasakop na tayo ng kaaway, parang hindi kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Keep on trusting the Lord as these people were. Sabi nga ni Minister in the previous chapters, we will fast for 3 days. Prayer and fasting. Without food and water. Yun ang gagawin natin. And I will go to the king. Pupunta ako, sabi ni Quincy, I will go to the king even though it is not allowed. Pupuntahan ko ang hari kahit hindi sa pwedeng lapitan.
Pag hindi ka pinapatawag ng hari, hindi ka pwedeng lumalapit doon. Within 30 days, hindi ka pwedeng lumapit sa kanya. So, in the days of Joshua, tingnan mo natin, lahat ng hinihipo ng Panginoon. Nanalangin si Joshua na tumigil ang araw. In the days of Joshua, he touches the sun and made it to stand still. Pagkasi gumabi na, hindi na nila mapapatay at hindi na nila mahabol ang kaaway. Kaya sabi ni Joshua, let the sun stand still. At gano'n nga ginawa ng Diyos. Kapag kasi Lord ang kumilos, meron mong mahirap kay Lord, no? That is in the days of Joshua. In the wedding in Cana, he touches the water and it becomes one. See? Nakita ba natin ang pagkilos ng Panginoon? Pag kasi Lord ang kumilos, walang mahirap. Kaya-kaya gawin ni Lord. Ano man ang meron tayo ngayon sa kasalukuyan, napakalaki man ng iyong problema at suliranin, pagsubok na dumadaan sa buhay mo ngayon, nariyan si Lord upang ikaw ay saluluhan niya. Amen? Hanggang salulo si Lord sa atin. Minsan parang tayo, di ba? Minsan parang yung pag-iyak natin, yung hagulgol ng walang pag-asa. Para magalang tayo ay pasan natin ang buong mundo at pagka-umiyak tayo, parang wala nang makakatulong sa atin. Hindi ganun. We must have a complete trust in the Lord because like God we believe, He touches the untouchable. Untouchable? Ipuin ni Lord para sa atin. Amen? God working behind the scene. Hindi mo nakikita yun eh. Pero si Lord, kumikilos sa buhay mo, sa buhay natin lahat. Hindi mo lang napapansin ang ginagawa ni Lord sa'yo hanggang ngayon. Kaya kung minsan, we do not even pray. We do not even read and meditate the Word of God. Ang ganda ng ginagawa ni Lord sa'yo. Wala ka man lang panahon manalangin. Wala ka man lang panahon magbasa ng banal na kasulatan. For all what He has done. Di ba? Di ba nakakaya naman kay Lord? Lumipas ang maghapon, hindi mo man lang kinausap si Lord. Lumipas ang maghapon, hindi mo man lang binuksan ang banal na kasulatan upang gulayin ang kanyang mga salita. Sa kabila ng ginagawa niya, working behind the scenes in our lives. Anong gagawin natin? Di ba? Mananatili na lamang tayo na walang ginagawa, not moving, not giving our lives to the Lord dahil sa ginagawa niya sa atin. So, when the name Saul or Saul became Paul, when God touches him in the road to Damascus. Ano nangyari? The blasphemer became a preacher. Imposible itong si Paul maging apostol ng Panginoon. Kasi yan pinapatay niya, pinabibilanggo ang mga Kristiyano. Paano magiging apostol yan? Paano magiging mamangangahang yung tao yan? Pero si Lord, isang araw, He encountered the Lord at nagbago ang buhay niya. Okay? Ganon din tayo. Nung isang araw, na-encounter ko si Lord na bago ang buhay mo. Kasabagat na yun ang plan ng Diyos sa bawat isa sa atin. God has a plan for each one of us. Amen? Meron siyang magandang plano. For I know the plans I have for you. The plans to prosper you and not to harm you. Hindi kanya ipapahamak. Kanya pasasaganain kita. Pasasaganain, hindi kita ipapahamak. Plans to give you hope and future.
Yun ang plano ng Diyos sa atin. Kaya lahat ng anak ng Diyos, napakaganda ng mangyayari sa buhay natin lahat. Kung ikaw, anak ka ng Diyos, walang masamang mangyayari sa buhay mo. Di po ba? Our future is secure. Eh wala ka nang dapat alalahanin eh. Ang dami-dami mong pinoproblema ngayon. Hindi malarawan ang mukha mo sa problema. Kapatid, dapat matuwa tayo, magalak tayo sapagkat ang future natin, sigurado na. Wala nang kawalayan. Maliban na lamang kung ayaw mo. Meron mo magagawa sa Lord kung ayaw mo. Kung ayaw natin. You have been given a free choice. Sabi nga, dalawa lamang pinapipili sa iyo. Only two choices. Jesus or not Jesus. Dalawa na. Is that very difficult for you? Napakahirap ba yun? Walang kahirap-hirap yun. Di ba? Mahirap ba yung piliin mo si Kristo? O mas mahirap pagka ikaw ay nagdesisyon na hindi mo tatanggapin si Kristo sa iyong buhay at pagdating ng araw, ikaw ay mapapahamak, ikaw ay bubulid doon sa naglalagablab na apoy at asupre. Anong gusto natin? It is this. Sabi niya, si Lord, pagka-anak ka niya, even when it's difficult, ay magagawa ng Diyos sa atin. Paul became a preacher. Imagine, the former blasphemer of God now became a preacher. Anong paso? Kapatid, merong plano ang Diyos. Merong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Papaguhin ka niya. At ikaw ay isa nang maging servant ng Panginoon katulad ni Paul. Tayo lahat yan. Meron sa pinapagawa si Lord sa atin. Meron plano si Lord sa buhay natin. Yun ang gagawin niya sa buhay natin. When something is out of control, we don't lose hope. Amen? Bakit po? Everything is under control. Kita niyo po pag magsalita yung mga opisyal sa gobyerno, yung presidente, when there is war, lagi kong naririnig noon, no? Sabi ni Fidel Ramos sa presidente ko, Ma'am, Madam President, everything is under control. Naniwala tayo, di ba? How much more in God? Kapag sinabi ng Lord, no? Everything is under my control. So wala tayong dapat alalahanin. Diba? Hindi tayo dapat magkaroon ng mabalisa sa mga bagay nun. In God, there is no such thing as fix. Kahit ano yan, kaya palitan ni Lord. No? Anong munang point natin? God can touch the untouchable and be changed. Babaguhin ni Lord yan. Eh? Pray to God to touch the leaders of our nation. Hibuin niya. Anong nangyari doon kay King Xerxes? Hinipo ni Lord. Amen? The Jews are praying and fasting for 3 days. Ano nangyari? Hinipo ni Lord yung puso ng hari. Amen? That's why hindi natuloy. Hindi natuloy. Sino yung napahamak? Instead na si Mordecai at ang mga Hudyo ay napahamak, si Haman ang napahamak. Doon sa ginawa niyang galaw o trap sa iyong ibinibin. Sa iyong namatay, pinatay doon. So, number 2 point. God notices and honors the unnoticeable. Si Lord, nakikita niya
Si Lord napapansin niya. At pinararala niya yung walang nakakapansin. Unnoticeable. Imagine, hindi pinapansin yung ginawa ni Mordecai for 10 years. Pero one day, si Lord, ano ginawa niya? Kung hindi siya papansinin, si Lord, gagawin niyang lahat upang mapansin ang kabayanihan ginawa ni Mordecai para doon sa pagliligtas sa hari. Kasi gusto patayin si Haring Xerxes. Anong sabi sa verse 23? Ang sabi, it was found. Yun, nakinig yung hari. Binabasa sa kanya yung the Chronicles of the Kings, the records. And it was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teres, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. Meron ang nangyari pala maganda. 10 taon nakaraan, ipinagtanggol niya yung hari. Isiniwalat niya yung conspiracy na papatayin yung hari. Imagine that, yung kabayanihan na ginawa ni Mordecai. At yung mga taon na yun, yung hari ay naligtas sa tiyak na pamamakay. See? Yung ginagawang kabutihan ni Mordecai upang ang hari ay hindi mamatay. Nung naririnig niya na papatayin yung hari, gagawa siya ng paraan upang ang hari ay hindi mamatay. Susunod niya. Isisiwalan niya yung masamang balak ni Bigthana at saka ni Teres. Isisiwalan niya. Napakaganda ng ginawa niya. Napalaking tulong sa hari. Ang hari ay tuwang-tuwa sapagkat hindi nagtagumpay yung binabalak sa kanya para patayin. Hindi ka ba matutuwa? Merong tao na nagligtas, merong tao na nagbunyag ng lihim ng kasamaan na ginagawa plano sa kanya. Of course, happy siya. So, ito ba yung napansin ng hari? Hindi. Pero si Lord, si God, na gumagawa sa buhay ng Haring Xerxes ay napansin na yung mga bagay na yun. Nakita niyo ba yung pagkilos ni Lord? Yung ginawa mong kabutihan, kahit hindi ma-appreciate dito sa mundo, si Lord, mapapansin na yan. And He will honor you. Yun ang ibig sabihin. He notices the unnoticeable and give them honors. Pinaparagalan. So, ano nangyari? Meron mo ganyan nangyari. So, what honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked. Nothing has been done for him. His attendants answered. Wala pang ginagawa. So yun, nalaman, dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng hari, ay nalaman na meron, nalimutan siguro ng hari, na merong magandang nagawa sa kanya si Mordecai. Itong Mordecai the Jew, napakaganda ng ginawa niya, higit kanino pa man, sapagkat naligtas ang buhay niya, hindi siya napahamak. Hey, God working behind the scene intervenes on our behalf. Yun ang mahalaga, di ba? He intervenes on our behalf. He works justly for His people. Kapatid, kung hindi man pinapansin niya, papansinin ni Lord just, balang araw pararangalan ka. Bibigyan ng parangal lahat ng ginawa mo sa para sa Kanya. He works justly for His people. Narangalan. See? Mordecai. Hindi naman sa nagreklamo. Diba? Ganito tayo minsan dami ng ginawang kabutihan ka, tapos wala man lang, di man lang nagpatay ito. Diba? Minsan ganun tayo na agad tayong nagre-reklamo.
na meron kang ginawa, meron kang pagtulong na ginawa, tapos sabi, wala ka nang marinig na thank you. But then, don't wait for the appreciation of anyone. Bakit? Kasi si Lord magpaparangal sa iyo. Di ba? Kahit anong ginagawa mo, wala man lang nakakapansin, no recognition. Pero si Lord, meron kang parangal galing sa Diyos. Amen? Bibigyan ka ng Lord ng parangal. Kaya huwag tayo kong mapaghanap. No? Anything that we do, doing good, do not complain that you do not receive thank you from them. Di ba mas maganda kung si Lord ang mag-appreciate sa atin? Amen? Si Lord makapansin sa atin. Kaya nung nangyari kay Mordecai, si Mordecai ay paparangalan dahil nandun nakita kanya. The king might have forgotten what Mordecai has done. Kapatid, ito ang sinabi ng Panginoon Jesus. This is what the Lord Jesus have said to them. And if anyone gives, Matthew 10:42, and if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. Kapatid, isang basong tubig lang, no? Yung binigay mo, no? Hindi makakalimutan, no? Hindi mawawalan ng reward mula kay Lord. Napakasarap yung tumulong, di ba? Yung kaya mo doon, kahit na isang baso ng tubig lang, sabi ni Lord, no? Hindi mawawalan ng reward yan. Doon sa mga maliliit na yan, sa aking mga alagad, sabi niyo. Di ba? Tingnan nyo, si Lord napapansin niya, even the smallest thing you are doing. Diba? Yung maliit na bagay, pinapansin ni Lord eh. Yung pakayang maliliit na bagay, malalaking bagay, na ginagawa mo ngayon para kay Lord. Diba? Kapansin-pansin kay Lord yan, kapatid. Lahat ng ginagawa mo para kay Lord, napapansin niya yung pag-worship mo sa Kanya. Napapansin niya kung gaano ka ka-serious sa pagsamba sa Kanya. Napapansin niya kung paano ka umawit para sa Kanya. Napapansin niya kung paano ka gumawa para sa Kanya. Kapatid, hindi mawawalan ng Lord bawat ginawa natin. Di ba sarap doon to? Yung itinulong mo, napansin ni Lord. The Lord notices and honors the unnoticeable. Amen? Kaya kapatid, huwag tayong magsawa, di ba? Sa paggawa ng mabuti. Di ba? God has an eagle's eye. Amen? Yung agila, kahit napakalayo niya, napapansin niya yung magiging biktima niya. An eagle has an excellent eyesight to be able to spot prey from above. E gano'n pa kaya si Lord? Ang talas nun. Yung agila, even 10 kilometers, yung maliit na magiging biktima niya, nakikita niya. E gano'n pa kaya si Lord? Yung maliit na bagay na ginagawa mo, napapansin ni Lord. Sabi nga ni Lord, walang nahulog na maya mula sa langit na hindi napansin ni Lord. Nahulog lang na maya yun, ha? Namatay lang na maya. Pero, napansin ni Lord, yung pagkahulog niya, yung araw na namatay yung ibon, na maliit, napansin ni Lord. Gano'n pa kaya tayo ng mga tao who are more than them? Di ba? Gaano pa kaya tayo ng mga anak niya na masigit sa kanila? Di ba? Hindi mapapansin nila. So God notices that is unnoticeable. God is not unjust. He will not forget what we have done for Him. Lahat ng ginawa mo, hindi makakalimutan ni Lord. Wala siyang mamimiss niya. Lahat yan, nakalis na yan. Lahat ng ginawa mo para kay Lord. Kaya kapatid ko minsan, pagod na ako, sabi mo, ayaw ko na.
Wag. Kasi si Lord yung pinagsisilbihan mo, hindi yung tao. Dapat, di ba? Pag si Lord ang pinagsisilbihan mo, you're always, sabi nga ay, excited ka lagi, di ba? Bakit? Kasi si Lord naman ang pinaparangalan mo eh. Di ba? Nakita po natin yung song leader natin kanina. Why? Bakit ganun siya? Eh si Lord kasi yung pinupuli niya. Everything is for God's glory. Di ba? Kahit ganun din naman tayo. Kahit anong gawin natin, no? Pagpupuri sa Panginoon. It is for God's glory. Yung best natin, binibigay natin kay Lord. It is for God's glory, not for anyone to be pleased. Wala tayong piniplease natin. Si Lord lang ang piniplease natin. Even everything, what we have, di ba? Si Lord pa rin. Bakit? Bibigyan kayo ba ng kayamanan ni Lord kung hindi inilaw ni Lord yan? Hindi ka naman bibigyan ni Lord eh. Kung hindi niya inalam. Everything, no? Came from Him. Everything that we own now belongs to the Lord. Pagkakalo ni Lord lahat yan. We do not own anything. God owns everything. Di ba? Kahit na nakalagay pa lang, this property was owned by blah blah blah. Hindi mo pag-aari yan. God created everything and He owns it. Even, no, your land, your car, no, your farm. Hindi kay Lord naman yan eh. Galing yan. Inalaw ni Lord yan for us to be a channel of blessing. Di ba? Inaalaw ni Lord yan. Kasi alam niya, gagamitin niya for good. For His glory. So, in Galatians 6 na lang sabi ni Lord, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Ayun. Di ba sapat na yun? Huwag tayo magsawa ng gumawa ng mabuti para sa Kanya. For at the proper time we will reap a harvest. Pag may tinanim, may aanihin. Di ba? At yun ay sabihin na, doing good. Gumawa na tayo ng mabuti ngayon sapagkat merong sukli yan, merong reward yan, merong harvest na ibibigay si Lord sa atin yan. God notices the unnoticeable and honors them. Amen? Na-honor sila ng Panginoon. Bakit? Paggawa ng mabuti. Bakit di ka paggawa ng mabuti ngayon? Kailan ka gagawa ng mabuti? Tanungin ko po kayo. Kailan ka gagawa ng mabuti? Kung wala ng panahon? Habang ngayon, may lakas ka pa, gumawa ka ng mabuti para kay Lord. Gawin mo na ang lahat para kay Lord. Kasi may masigit ang ibibigay niyang ganti sa atin pagdating ng takdang araw. Gumawa ka lang ng mabuti para sa sarili mo. Anong mangyayari sa buhay natin? Para sa sarili mo lang? No. Hindi yan ang plano ng Diyos sa atin. No? So, number 3, our last point, God reverses the irreversible. God working behind the scenes. Kanyang binabaliktad yung mga bagay na hindi mababaliktad. Kayang baliktarin ng Diyos yung mga pinaplano ng iba. Yung pinaplano ni Mordecai, babaliktarin ng Diyos. Instead na si Mordecai at ang kanyang mga tao at ang mga Hudyo ang mamamatay, si Haman mismo ang mamamatay. That is a reverse. Di ba? Imagine, na-reverse ang sitwasyon. Plano ni Haman, patayin si Mordecai. Gumawa siya ng galo para doon mapapanoy niya, isasabihin niya sa hari, ito, unahin niya ito si Mordecai na patayin. Pero hindi nangyari. Ano nangyari? Verse 4 to 11, the king said, who is this? Who is in the court? Now Haman
had just entered the outer court of the palace to speak to the king about impaling Mordecai on the pole he had set up for him. Ang aga magising ni Haman. Yung hari hindi makatulog. Tapos nung marinig niya yung kwento, yung records, si Haman naghihintay na para kausapin ng hari, para itong si Mordecai ay kanyang papatayin na. Uunahan niya si Mordecai. Tutuhugin ng ahoy si Mordecai. Yun ang ginawa ni Haman. Imagine, tutuhugin na ang ahoy itong si Mordecai. Pero mababalik pa dyan. Sino yung nandyan? Nandyan po si Mordecai. So his attendants answered, Haman is standing in the court. Ang aga niya. O gusto niya mahalay. Gusto niya, siya unang kumausap sa hari para sa ganun may sagawa yung pinaplano niya na mapatay niya si Mordecai. Haman is standing, bring him in, the king ordered. So when Haman entered, the king asked him, what should be done for the man the king delights to honor? Now Haman thought to himself, who is there that the king would rather honor than me? Yun, akala niya siya. Nabalitan. Akala niya siya pararangalan ng hari. Wala siyang kaalam-alam. Ang Diyos kumikilos behind the scene. Amen? Si Lord, no? Akala mo mamahamak ka na. Hindi. Pero kumikilos, no? Si Lord sa buhay natin, hindi ka niya pababayaan. Hindi niya pababayaan si Mordecai na yung araw na yon ay mamamatay. Mababaliktad ngayon. God reverses the irreversible. Ang baliktarin ng Diyos, di ba? Nabisin ninyo? Kayang baliktarin ng Diyos. Yung pinaplano ng masamang balak ng iba. Yun ang kaaway natin. Si Satan, balak niya tayong kunin. Pero si Lord kumikilos na upang hindi ka mapunta. No? Hindi ka pumunta at hindi ka maangkop sa Kanya. Diba ang sarap ng, oh God, hindi ako mag-aalala. No? The things that I do not see, ay nalalaman ko na. Amen? Because God is an all-knowing God. Amen? Wala pa man hindi pumatay sa nilang ay ang Diyos ay iniligtas na niya tayo. Nandun na sa kanyang all-knowing na karakter ng Panginoon. So, who is there that the king would rather honor than me? Ako yun! Naniliman. Wow! Ano masasabi natin? Hindi pala. Ano bang masamang balak? Ay masamang balak ay ikaw ang kung sino ang gumawa ng silo sa iyong nasisilo. Tama ba yun? Yan. Ha? Siya gumawa ng silo, tapos siya pala yung mamamatay ito. Di ba? So, he answered the king, for the man the king delights to honor, have them bring a royal robe the king has worn, and a horse the king has ridden, one with a royal crest placed on its head. Dahil alam niya, siya yung pararangalan. Wow! Yung damit ng hari, pasuot sa kanya. Sabi niya, yung hari, yung kabayo na ginamit ng hari, ipagamit sa kanya, doon siya sakay. At yung royal crest, ay yung corona, ay ilagay sa kanya ulo, the royal crest. Then let the robe and horse be entrusted to one of the king's most noble princes. Let them robe the king delights to honor, and lead him on the horse through the city streets, proclaiming before him, this is what is done for the man the king delights to honor. Wow, naghihintay na siya. Ako yun. No? Thank you. No? Tuwang galak. Nagagalak na siya. Tuwang-tuwa na siya. Pero, anong nangyari? Hindi pala siya. Yung nagwagi, yung anak ng Diyos. Amen? Yung papatayin, ay yun ang pararangalan.
Go at once, the king commanded Haman, get the robe and the horse and do just as you have suggested for Mordecai the Jew. Gawin mo ito kay Mordecai. Naku po, nabalintad ang pangyayari. Nabalintad, God reverses the irreversible. Nakita niyo ba yung pagkilos ng Diyos? God working behind the scenes. Nabalintad yung pangyayari. Do not neglect anything that you have recommended. Wala kang sabi niyan, hindi gagawin sa lahat ng sinabi mo sa kanya. Gawin mo lahat ng sinabi mo sa kanya. Napunta kayo na see the Lord's doing for us, no? Babalik na rin na yung pangyayari. Amen? Tayo yung pararangalan ng Diyos. Amen? Amen? Kung tayo magpapatuloy. Amen? Si Lord sa buhay natin, kumikilos siya ng lihim sa buhay natin. Hindi natin nakikita yan. Pero kumikilos siya kung paano siya kumilos sa buhay ni Mordecai. Naligtas si Mordecai. Siya yung pinarangalan. At ito namang si Haman, yung napahamak. Kung itutuloy lang po natin. So Haman got the robe and the horse. He rode Mordecai and led him on horseback through the city streets, proclaiming before him, this is what is done for the man that king delights to honor. And sa halip na sa iyo, parangalan, sakay sa kabayo, sukutan ng damit ng hari, at sumigaw ng ganito. Siya ngayon ang sumisigaw ng ganyan. Parang nakakaya, umuwi siya na hiyang-hiya sa nangyari. Kasi binabalitaan niya sa kanyang asawa at sa kanyang kaibigan niya ay siya lamang, sabi niya, alam niya siya lamang yung pararangalan, pero mali pala siya. Si Mordecai, anong ginawa ng Mordecai? He trusted the Lord. Yung ginawa niya sa hari, hindi siya naghihintay. But when the right time comes, God gave it to him. Diba? Binigay ng Diyos. Ganon din naman sa atin. At the right time, at the proper time, we will reap a harvest if we will not fail. Kaya sabi ako, tayo panghinaan ng Lord. So, God can change the unchangeable. God can rearrange the order. And the God is the God of reversal. He can reverse the irreversible. He has delivered us from death to life. Na-reverse. Di ba? Ano sabi sa Romans 6:23? Na-reverse ang sitwasyon. Akala ng kaaway nung nagwagi na siya. Akala ng kaaway nung pinatnamatay ang Panginoon sa ibabaw ng krus. Nagtagumpay na siya dahil patay na si Jesus. Pero hindi pala siya nagtagumpay. Amen? Si Jesus ay muling nabuhay. Kaya sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tayo yun, mamamatay na tayo. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen? Di ba dapat masaya tayo? Di ba dapat naghagalak tayo? Kasi nga tayo ay makasalanan at ang bayad ng kasalanan kamatayan. But God reverses it. He reversed the irreversible. Amen. Salamat kay Lord, di ba? Di ba malaking pasalamat natin kay Lord? Papunta tayo doon sa kamatayan, doon sa naglalagablab na apoy at asupre, yung tinatawag na hell. Pero hindi ka na mapupunta ron. Tayo ngayon ay merong buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Amen. Ay, salamat kay Lord. Na-reverse, no? We have a God that can reverse the irreversible. Hallelujah. Amen. Salamat. Buti na no? May Jesus tayo. Kundi lahat tayo ay sisigaw, no? ng blasphemy against God in hell. Alam mo ba yung pupunta sa hell? They will shout blasphemy against the Lord. Dahil sa tindi ng init na nararamdaman nila, sila'y magbablaspheme sa Diyos. Sa kahirapan na dinaranas nila, they will blaspheme. But for us, it's different. We will praise and serve the Lord forever and ever. Amen? We will be with Him. Amen? Imagine that, kasama natin si Lord. Hallelujah. Meron bang makapagbibigay sa atin yan? Wala. It's only the Lord Jesus. Amen?
Kaya dapat po ay magpatuloy po tayo sa Panginoon. Walang susuko, walang panghihinaan ng loob. Sabi niya, Esther, sabi lang niya, Esther, we will pray and fast for 3 days alone only. Yun lang ginawa nila. Nanalangin sila. Kapatid, we need to pray. Diba? Sa Panginoon. They fast and pray for 3 days. At binigay ni Lord. Yung kahilingan nila. No? Napaligtad ang lahat. No? Ang ganda ng nangyari. So our conclusion, God is present in the lives of all men. No? Alam niya yung nangyayari. Nariyan siya, nakabantay siya. God is always working behind the scenes. He is our way maker. You are here moving in our midst. Di ba? Sarap kantahin sana yung way maker. Way maker, miracle worker, promise keeper. Ano ka sunod? Likeness and light in the darkness. Okay? He is the God who is present at all times. Amen? So God's presence is not based on feelings and circumstances, but in His words and character. God is always at work behind the scene. Amen? Always at work. Kapatid, di natin nakikita. Pero si Lord, kumikilos siya.